describe yung feeling nalaman mo na officially nakapasok ka na sa mga? Actually, siyempre masaya, hindi naman mawawala yon. Lahat ng rapper na gusto makabattle, hinahangat tong flip top. Siyempre masaya, at least, at the same time, kabado din eh, siyempre. Magpo-perform ka na sa maraming crowd, big stage, mga kuyas, mga old jacks nga tinatawag nila, makakasabay mo. Kaya I-ready mo na bawat fake mong sabat. Walang angle sa tibo, gago straight to lahat. Inaral ko yung pyesa mo, punto ay wala naman. Kung ituturo mo kung adik, dulot niya ay katangahan. At ngayong natutuklas, ulo ay nagkalaman. Nung nalaman ko parang hindi ako makapaniwala kasi buong buhay ko never pa ako nakapag-battle ng Tagalog. Never ako nakapaggawa ng kanta na Tagalog, kaya unusual sa akin yun. Pero siguro may nag-refer sa akin tapos bilib sa akin. So mabuti naman na feel ko nag-translate lang naman yung skills ko from Bisaya to Tagalog. Kaya unbelievable para sa akin. Ito na nga yung harsh reality. Listen when I speak to you, cause this is not a hot take, it's an inconvenient truth. Wala kang track na maganda, and I'ma let them see. Kung kulelat ka sa music, you can't mess with me. Magaling sa battle, basta videos, one of the best MCs. Pues wala nang kwenta kung ang usapan na ay MT3. Sobrang fulfilling as an MC, as a fan ng battle rap. Talagang masasabi mo na ito na talaga yun. Kumbaga, ito na yung hinihintay mo na, matagal na, tapos nandito ka na. Talagang sobrang saya din. Foundation mo, organic. Kada hit nagpa-buff. Foundation ko, organic. Pagka king of the dot. Kaya blow, tapos pagka-bow. Sabog, hindi lang talo ang ma-earn mo dito ay abo, kaya ano? Sagot, ikay biyak sa convo, hindi maka-reply, iyak pagkat binrap mo tombo. Yeah! Siyempre, masaya sobra. Kasi siyempre, sino ba naman ang battle rapper na hindi mag-aangad na makatungtong sa stage ng flip top? Actually, dati pa talaga, nung mga panahon na kami pa nila Nikki, wala pa sa flip top sila Nikki. Dapat nakasama na nila ako, kaso dahil nga sa pagiging pamilyado, hindi ko siya na-pursue. So, yung mga time na yun, dun yung talagang apoy, mga year 2014, 15, 16, nandun yung talagang apoy para sa akin. Kaso nung muntik ko na nga i-let go tong flip top muntik ko na i-let go kasi akala ko di na talaga ako makakapasok. Pero nung na-chat ako ni Enigma, sobrang saya. Sabi ko, igagrab ko pa rin para ma-unlock ko lang yung dream na makatuntong sa stage ng flip. Ngayon, pagsisisihan mong sinabay ka sa eksperto, kinamay ka ng diretso, hinimay ka ng perpekto, pasalamat ka pa rin pagkat pinantay ka ng impyerno. Ito ay public execution pero pinatay ka ng sikreto. Tayo na, di ko in-expect, syempre. Ang daming malulupit na rapper dyan. Tayo na, di ko in-expect talaga nung chinat ako like, what? Yun yung feeling. Tangina, nag-post to! 10 days na lang. Ahon na. Sana makabawi. Ipagdasal niyo ako. Ang inang tong logo. Ipagdasal ka? Bakit? Akala mo ito-tolerate ka ni Lord manglait ng tao? Gago! Sino naman yung naging influences mo sa battle rap? Sak Maestro. Di ko yan kahit sabihin ng iba na lumalaos na siya, I will stick with Sak Maestro. At saka siyempre may din influence ni di nakikita sa laro ko pero Six Threat, maraming influence din si Six Threat sa akin. Pero yun silang dalawa. Siyempre si Looney, sila Invictus, Lanceta, sino pa? Sila Abra, Sinyo. Yun. Wala akong ganong naging impluwensya sa battle rap dito sa Pilipinas, kundi si Looney. Ever since 2009 or wala pang flip top, napapanood ko na yung mga freestyle niya. Basta Looney talaga. Parang hindi na ako nag-influence lang, pero
dun hango yung mga rhyme scheme ko, mga Looney talaga. Influences ko sa battle rap, siyempre, galing Mindanao, so sa Sixth Street, Aridel, Marshall Bonifacio, sila Pupuda, halos lahat ng mga MC doon, pero ang pinaka nag-inspire talaga sa akin, Pistolero. Marami, pero siguro lahat naman siguro si Looney, ayan, yung mga nauna sila Target, Delo, yun, doon talaga nagsimula lahat eh. Ayun, yung sila Saya din, ayun. Ito ngayon sir, ano yung masasabi mong goal mo sa flip top? Kahit tumatak lang ako, kahit matatandaan lang ako bilang flip top MC kasi maraming flip top MC na nag-come and go lang, pero yung makilala lang, tapos in a good way, Ang goal ko lang muna ngayon is gusto ko mag-perform ng malinis, mapasaya yung crowd. Yun lang muna sa ngayon. So far, wala pa masyado sa isip ko yung goal. Ang akin lang, kung bibigyan ako ng laban, edi grab lang ng grab kung sino itatapat. Hindi naman ako demanding talaga kung para sa akin battle rap, parang yun yung passion, isa sa mga passion ko sa hip hop. Kaya wala akong ganong parang bucket list na gusto ko maging ganito, gusto ko maging ganyan sa battle rap. Hindi, battle lang talaga. Ngayon wala pa naman ako goal, pero gusto ko lang hanapin yung kung ano yung kaya ko pang gawin. Ayun. Tapos dire-diretso lang. Yun, wala pa namang plano ngayon. Maging isa sa, kung papalarin, maging isa sa mga one of the best sana. Siyempre, mangangarap na lang tayo, dapat dun na sa maging one of the best. Sa mga flip top fans na hindi ka pa napapanood, ano yung isang battle mo outside flip top na pwede mong i-recommend sa kanila? Sa mga hindi pa nakakapanood sa akin, sa mga fans dyan, i-search nyo na lang yung Secreto versus Yanong Higala, or Secreto versus Aklas. Yun yung pinaka latest namin sa Jensen nung pumunta si Aklas. Gusto ko panoorin nila yung battle ko sa Moto Strategy. Wag lang sana yung akin, kahit na din yung sa mga ibang MC doon. Sila din yung susunod na mga idolin nyo, hindi lang nabibigyan pa ng spotlight sa ngayon. Kung may isasuggest man ako, siguro yung sa battle ko sa liga namin sa Bohol, sa Lure. Ayun, check nyo na rin yung channel ng league namin.